Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay October 22, 2021. So medyo namula yung index natin pero hindi naman ganun kalakas yung galawan po natin for the day kasi nag-close tayo negative 0.3%. So strong pa rin naman kahit medyo bubalik tayo sa loob ng 7,300 level. So anyway, okay lang yan. Actually, in-expect ko baka mas malakas yung pullback pero maganda na yan. Konti lang po yung binagsak ng ating index. So ngayon, meron tayong net foreign selling. Maliit lang naman, negative 17 million. Tapos medyo maliit yung traded value kaya nag-pullback karamihan po ng ating blue chips. So pag-usapan po natin yung ating mga trending stocks. So nanguna si dito, pinag-usapan ulit siya kasi medyo okay yung candle niya kanina. And then si ASN, ayan, so sakto yata yung TP natin isang araw. So medyo nagpo-pullback po siya. So pag-usapan natin mamaya, wala naman siyang negative news eh. Si BSC po natin, so meron siyang disclosure. So mukhang matutuloy na yung subscription ni M2DC natin sa kanya. So magi-increase po siya ng authorized capital stock. Si PHA natin, so nag-pullback, nag-fill the gap. And then si DMC is umakyat. So alam niyo na kung bakit bumili po ng shares yung mga officers natin sa kanya. Tingnan natin mamaya kung gaano siya karami. Converge, pullback. Si LTG, nagkaroon din ng pullback. So, medyo marami yung nag-pullback po na blue chips natin. And then, pag-usapan natin ng konti yung ating PSCI index naman. Okay? Ayan. So, as usual guys, disclaimer lang po. Pakibasa po ito ng maigi. Sabi ko sa inyo, personal study lang po ito kasi nga ito po is for educational purposes lamang. So, charting lang. Titingnan po natin kung ano yung nangyari sa mga stocks na trending. So, yung decision para mag-buy, sell, or hold po ng mga stocks is kayo po yung bahalang mag-decide para magkaroon po tayo ng due diligence doon sa mga stocks na binibili natin. Para pag bumagsak siya, alam mo yung gagawin mo sa kanya kasi inaral mo naman siya. Di ba? So, kasi nga meron pong risk na involved dito po sa ating market. And then, kung bago lang guys dito sa ating trading channel, so please don't forget to subscribe. So, meron po tayong membership button sa kanya, meron tayong trading community. So, nagagay po tayo ng mga kasama natin na traders saka investors dito sa market. So, kung gusto mo pong sumali is, yan, meron po tayong membership. Message mo lang po ako pag sumama ka sa ating group naman. So, or subscribe ka lang kasi daily, meron naman tayong upload sa kanya. So, i-check mo na lang po yan. Meron tayong mga company reviews, meron tayong mga sample trades, sabi ko nga, mga textbook style na sample trades po natin. And then, yung ating mga basic indicators, so mga technical analysis yan. So, kailangan po natin yan kung nag-uumpisa ka pa lang sa stock market. Building your fundamentals, so ito po yung ating mga risk management. So, hindi naman pwede na hayaan mo lang yung stocks ng pababa naman siya. Pero ngayon, di ba halos nagre-recover na kahit yung mga penny stocks natin. Nakita po natin is medyo gumagalaw na po yung kanilang mga price action. And then sabi ko sa inyo guys, kung mahilig ka sa mga NFT games, yung uso ngayon, ayan, so pwede ka mag-subscribe dito sa ating Palabi Trader na Crypto Koto channel and then check mo na lang kung ano yung mga pinagbablog po natin dito. So mga play to earn games naman yung concept niya. So malaki yung risk dito kasi tong mga to eh. Yung mga developers natin sa kanya, so pwedeng baguhin yung mga rules ng basta-basta. Ganyan kasi yung nature nila ngayon. Ayan. So anyway, gumagamit siya ng cryptocurrencies kaya natin siya diniretso dito sa ating Crypto Koto ng channel. Mamaya tingnan natin kung ano nangyari sa ating cryptocurrency. And then follow mo ko guys dito sa ating Palabi Trader na Facebook account. So ganyan, nagpo-post din po tayo ng mga infos about dito sa ating stock market. Ganoon din po sa ating Facebook page na Palabi Trader. So, doon sa mga mahilig naman magbasa, ayan, so meron tayong website guys, ayan, plugging muna. Ito po yung ating mga articles related din sa stock market. So, kung gusto mong magbasa, madalas ako mag-post dito yung mga market news na pwede maka-apekto doon sa ating mga stocks naman. So, i-check mo na lang yan. And then, tingin tayo dito sa ating Twitter account, ano yung mga news na na-retweet natin for the day. So, tingnan po natin. Ayan, yung COVID cases natin, so medyo nag-bounce back. So, kahapon, di ba, less than 4,000 cases. And then ngayon, nag-bounce back siya ng more than 2,000, di ba? Kasi kahapon 3,900 and then ngayon, meron tayong 5,823. Pero so matotal niyan, yung 7-day average natin, tignan natin mamaya, is hopefully bumababa naman siya. So okay lang yan. Normal na meron pong spike siya. So depende kung yung data na nakuha nila is sabay-sabay na dumating. Kaya siguro sobrang baba kahapon kasi ngayon
dito naman nasama yung iba. Okay? So, okay na yan. So, below 6K. So, controllable siya ng ating government. Ito yung article natin sa kanya kanina about sa PSE market. Ayan. So, dalawang beses pala tayo nakapag-post. Naghahanap ako na reason kanina bakit medyo mahina yung market kasi yung traded value is nasa 4 billion lang. So, isa to sa mga nakita natin. Baka nagkaroon na naman ng Delta variant scare. Kasi meron daw mga isolated cases na meron po siyang sub-variant ng ating Delta variant. So, ang sabi naman, so, di ba ang sabi dati, si Delta variant, yung pinakamatindi. So, mabilis kumalat. Tapos, yung sub-variant daw ni Delta sub-variant is mas lalo pa daw mas pabilis kumalat. Ayan. So, anyway, hopefully, hindi po dumating sa atin. Medilines 2 billion public offer gets PSE approval. Ayan. So, tuloy na po siya. DNL. Dollar strength to benefit DNL. Sabi naman niya sa article na to. Presidential aspirant Caloliodi de Guzman said, renewable energy is the answer for increasing expensive electricity around the country. Ayan. So, mas mura ba si renewable energies? Ayan, ito, good news sa mga properties. The office leasing market is beginning to show signs of recovery from the coronavirus pandemic as terminations begin to meaningfully slow down. Ayan. So, siyempre, meron siyang uptick talaga kasi nga nagluluwag po yung ating government. Ayan. So, Delta sub-variant, yan yung madalas nating ma-repost kanina. And then, pero ito, nandito na naman, meron na naman tayong delivery ng mga vaccine. So, the Philippines on Thursday night, isang araw to pala, receive more doses of Pfizer and Sputnik. Ayan. So, summary siguro ito ng kahapon. So, yung ating ayan, so October 22, ito pala yung bago. Meron tayong na-receive na 698,600 doses po ng ating AstraZeneca naman. Ayan, so tingin tayo ng iba. China Bank receive an issuer rating of PRS AAA from Philippine Rating Services Corporation. Ayan, so hindi ko alam paano i-interpret to. Pero the more na letter A siya na mga capital, alam ko mas maganda yung yung credit rating po natin. Ayan, so hanap pa tayo ng ibang news. DNL, nabasa natin. Medilines. SEC, ayan. So maganda catalyst to guys. Kaya siguro bumalik si nag-fill the gap itong si DMC natin. Si SEC, President, COO, buys more shares. And then itong si DMC, Director, Assistant, Treasurer, buys more shares naman. So, ang daming pambili ng mga ng mga executives natin. So, nakatulong yan guys sa sentiment kasi yung may-ari kahit na sa tingin natin parang mataas na siya, pero bumibili pa rin pala sila. So, ibig sabihin mas mataas pa yung expectation naman nila. So, yun yung implementation niya. Metrobank, strongest bank in the Philippines. BSE is a company on the move, so it will be interesting to see who the board selects as potential successor kasi medyo pumanaw yata yung ating president sa kanya. PAL6 easier entry for vaccinated passengers. Ayan. So nagpaparamdam po si Philippine Airlines. China's unfair trade practices draw heavy fire at WTO. Ayan, so meron silang iringan dyan. BSE eyes to become a full energy company following its plan to acquire 60% of independent oil firm, Phil Oil Energy Company. Ayan. So, tapos ang daming articles dito kay PAL. Tapos meron naman tayong pangontra sa mga negative. So, BSP Governor Benjamin Jokno said, the central bank keep its accommodative monetary policy setting last quarter mainly to sustain the economy's nascent recovery. So, hindi naman daw sila magtataas for the last quarter ng 2021, which is good po yan. So, mas marami makakautang at lower interest rates. So, may donation si Australia. So, very good. So, yun po yung mga nakita natin dito sa ating mga retweet. Tapos, guys, ayan. So, anyway, although close na itong ating Patreon channel, so sabay-bay mo na lang po. By next month, November 2, 2021, magbubukas siya ulit. So medyo malapit na. Ilang araw na rin lang, 2 weeks na lang. So dito is, ganun din sa YouTube channel. Nag-guide din po tayo ng mga kasama natin na traders dito sa ating PSE market. Kung medyo nalilito ka pa rin hanggang sa ngayon or gusto mo ng trading community, meron po tayo dito. So yan po yung pinaka-purpose ng ating Patreon. So i-check mo na lang po kung anong levels yung pwede naman sa iyo. Okay? So, tingin tayo sa ating broker na si To Trade Asia. So, refresh natin siya. Guys, ongoing pa rin yung promo natin ha. Yung ating Palabi Trader na code, ilalagay mo lang. Pag nag-apply ka sa kanya, is, yun nga,
pwede ka magkaroon ng discount. So 25k yung minimum neto, pero pag ginamit mo yung code na Palaboy Trader is 10k na lang daw po siya. Ayan, so yung mga entry level or kung gusto mo lang subukan yung platform niya, pwede rin naman. So yun kasi sinasabi ko, medyo advanced siya ng konti. Okay po, so meron tayong maliit na negative na net foreign selling, so negative 17.8 million. So makita mo dito, ang medyo bumuhat sa atin, pabagsak is si ASN, negative 3.83%, Jollibee, negative 2.51%, at saka itong biglang bumaliktad yung direction, itong si LTG. Pero on the other side is yung mga banks, is yun po yung humila sa atin. So maganda kasi itong si Security Bank, si Bloom, at si Wilcon na yan. So nabubuhay na rin pala si Wilcon natin na. So medyo mahina yung trading natin kasi makita mo dito, yung ating traded value po sa kanya is 4.79 billion lang. So medyo malit yan. So meron tayong negative 0.3% na loss ngayon. So konti lang yung participation ng ating foreigners, 32%. And then majority po niyan is mga local po yung nag-trade dito sa ating market. So meron siyang 68% participations naman. Okay? So tingnan natin yung ating charting. So okay pa rin naman, guys. Wala naman yung yung parang inverted Dow G, yung kagaya ng nangyari dito last time. Pero syempre, dahil ilang araw na po na sunod-sunod na umakyat po yung ating market, nag-expect din tayo ng pullback sa kanya. So hopefully, hanggang dito lang tayo sa MA9, 7,225. Pero yung pinaka-trend direction natin, actually ang pinaka-support natin, nandito sa 7,000 level. So hindi rin ako magtataka kung magkaroon siya ng pullback. Halimbawa, meron negative news na lumabas, basta wag niya lang basagin ulit yung 7,000 level is okay pa rin tayo dito sa ating PSE market. Kasi kita mo naman, uptrend po yung direksyon ng ating indices. So wala din tayo masyadong negative news kasi kaya yun nga, kahit na medyo nadadala tayo ng mga issues sa ibang bansa, yung mga worldwide finances, okay lang yan, nakaka-recover po yung ating index. So tingin tayo sa ating COVID cases, yung ating ayun, tingnan mo, biglang bumagsak yung yung COVID cases po natin. So ayan, ang baba na niya. Yung 7-day average po natin, 5,983. Noong isang araw, 7,000 pa yan pero naisama na kasi yung yung 'di ba 3,000 nung isang araw ba 'yon? Yung 3,000. Okay. Yung October 21 is 4,742 pala yung nakalagay sa kanya. Pero anyway, very good, bumaba na po siya. Tingin tayo sa global market, so parang okay naman siya. So makita mo po dito, so parang magko-correct ng konti si US market kahapon is okay naman sila. Actually okay sa US kahapon, pati sa Europe, ayan so medyo maganda si Europe ngayon, puro berde. Bandang Asia is mixed tayo, tamang trading lang siguro wala namang masyadong bumagsak sa kanya, merong green, merong red. So ibig sabihin globally, ASEAN markets, okay po yung ating ang ating trading community, global indices po sa kanya. Dito sa ating Bitcoin, so nag-pullback na siya. So kahapon is nasa 64k, di ba, nung nag-usap tayo. Ayan, bumagsak na yung Ethereum ko ng negative 4.65%. Si Sol, okay pa, binawi tayo ni Sol. Ayan, so yan po yung mga hawak ko na stocks. Yung mga major currencies lang muna. So hindi mo na kasi ako nakapag-trade dito sa cryptocurrencies po natin. Pero anyway, okay pa rin yan kasi meron siyang optimism in the short term. Yun nga po yung sinabi natin isang araw is magkakaroon po ng Bitcoin futures. So parang ina-accept naman na nila, di ba? So ewan ko lang sa ng China kasi ayaw pa rin hanggang sa ngayon yung mga cryptocurrencies naman natin. Okay? So healthy pa rin naman yung ating mga cryptos. So balik tayo sa ating discussions. Wala na ako masyadong nakitang negative kasi masyado. Yan. So, unahin po natin yung ating trending stocks dito. Ayan. So, wala ako nakita masyadong catalyst kay dito para pag-usapan siya ngayon. Maliban sa maganda po yung bounce niya kanina umaga. So, pero na-close siya. Medyo nagkaroon po siya ng profit taking naman. So, sakto, Medyo nagkaroon siya ng resistance. So, tanggalin ko to siguro dito, Dito pala dapat yung nakalagay. Pwede ko nang iakyat to kasi nag-try na siyang basagin yung yung MA20 natin. So, save natin 'yan. So, bakit nakasave pa rin to? Alam ko, binago ko na to isang araw. So, anyway, hopefully guys, bantayan natin kasi meron siyang higher low ng RSI. Hopefully, maging okay yan, technical wise, para makasabay din naman itong si dito natin sa galawan ng ating market. Kasi medyo naiwan siya, gawa nga ng negative sentiment sa politics, di ba? Sabi natin, di ba parang may kaso, sino Mr. Dennis Uy?
kasama yung ibang government officials natin. Pero parang politically motivated naman daw. So anyway, siguro tama nga sila kasi nag-i-start ng mag-recover yung price action po ni dito natin. So especially magiging mas bullish tayo sa kanya pag medyo lumampas siguro siya ng ating MA20 naman. So tingnan natin yung mga nagpagalaw ng kanyang price action. Yan. So meron po siyang gain na 2.38%, so very good. Tapos medyo malaki yung net foreign buying, nasa 8.07 million. So call FMS yung main buyer and then call FMS din yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So anyway, majority is locals po yung nagpapagalaw sa kanya. Pero yung volume na hinahanap natin sa kanya, medyo wala pa guys kasi obvious naman, di ba? Hindi pa masyadong nagkakaroon ng volume itong si dito naman natin. So, tayo natin, wala siyang spike Actually, gusto ko makita sa kanya mga ganito kalalaki na volume. Para unusual is kaya niya po niyang iakyat yung ating price action. So, siguro, pag medyo nakalabas tayo sa MA20, ang pinakamalakas na resistance, kagaya nangyari dito last time, is yung ating MA100 naman sa kanya. Okay? So, wala naman negative news maliban do sa politics na nababasa natin for the past few days. Ayan, so ASN. So, ayan. So, may request ako sa inyo kasi paiba-iba yung yung fair value ng ating mga brokers. Hindi ko din magets kung ano yung fair value talaga nitong si ASN kasi ang nangyayari naman sa kanya guys ngayon, naghahanap ng support, 'di ba? Si ASN nag-drop tayo. Tingnan natin yung galaw niya. Wala naman siyang wala naman siyang actually puro good news nga itong si ASN natin. Meron siya loss negative 3.83%, 35 million yung net foreign buying. So araw-araw meron siya. Fidelity call yung main buyer and then Philstock at saka CU yung ating pinaka main seller. So, yun nga lang kasi ano ba talaga yung fair value ngayon nitong si ASN. So, kung meron kayong brokers guys and then na-check nyo, pwede nyo ilagay sa comment section. Pag-usapan natin kung ano yung fair value po nitong si ASN. Kasi yung iba nabasa ko is si Call, di ba? Masyadong mababa yata yung yung price niya. So, 5.45 yung huli kong basa. Ewan ko kung nabago na niya. So, yung iba naman, ang sabi is 9 pesos. Yung iba naman, ang sabi is 11 pesos. Ayan. So, comment nyo na lang sino po yung broker and then sino po yung, ano po yung pinaka-fair value naman niya. Baka hindi ko lang nabasa yung pinaka-latest na info naman sa kanya. So, medyo na-break niya yung, yung support na nilagay natin. So, magre-retest po tayo dito sa area na to which is around 11 pesos or kung medyo ayaw niya dito sa mga 10.7 na support level. So, medyo broken yung guys broken ng konti yung uptrend channel natin. Sa ngayon, magiging resistance yung yung ating uptrend na support level naman sa kanya last time kasi 3 beses na na-reject siya. So maghanap pa ng support itong si ASN naman natin. So magkakalaman next week kung malakas na support. Pero ang touch ko sa kanya, maganda siyang abangan kung nasaan yung fair value. Kaya inaalam ko kung ano yung sinasabi ng ibang brokers. Kasi, depende sa computations sa mga brokers natin. So, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako financial analyst. So, chartist lang tayo. Kung ano yung nakita natin is yung po yung ini-interpret natin. So, ngayon, medyo bearish siya. So, maghanap pa ng support itong si ASN naman natin. Next, si BSC. Ayan, so meron news or disclosure itong si BSC which is, tingin ko baka maging bullish pa itong si BSC natin. Kasi mukhang matutuloy na yung 'di ba mayroong mag-acquire ng stake sa kanya. So the change in number of issued and outstanding shares brought about by SEC approval on the increase in capital stock from 10 billion to 20 billion shares. So meron siya nilagay dito na Ayan, so may agreed sila mag-increase nga po ng authorized capital stock itong si BSC. So medyo mahaba yung story niya. So may mga date siya na nilagay dito. Pero yun nga, parang matutuloy na po yung yung pagkuha ng stake ni M2DC kasi yun yung usapan last time. Kaya niya iaakyat yung ating capital stock, authorized capital stock nitong si BSC natin. So magandang atabayan to guys. So hindi ko pa nabasa yung lagay niya, yung mga nilagay niya dito na info, pero magandang review siguro to over the weekends naman natin. So yun lang yung nakita ko sa kanya. Tataas yung yung shares niya, capital stock outstanding kasi nga merong mag-acquire sa kanya, in return yun yung ipapalit naman niya. Okay? So may mag-invest kasi dito kay kay Basic Energy itong si M2DC natin. So ilang percent ba yung i-acquire niya? May value siya dito So medyo malabo na yung mata natin, no.
nasa more than 60% yata yung kukunin nitong si M2DC natin. Ayan. So anyway, tingnan nyo na lang guys, i-double check nyo tong disclosure na to. So nakalagay naman sa ating PSE Edge. Pero ganun yung pagkakaintindi ko sa kanya nung binabasa ko po yung ating pinaka-disclosure naman sa kanya. So tingnan natin yung galaw niya. Meron pa siyang net foreign buying. Wala, medyo mahina. Negative 1.2 million, net foreign selling pa nga. Meron siya loss, nag-pause siya. Negative 1.32%, call FMS yung main buyer, and then call FMS din yung ating pinaka main seller. Pero kung titignan mo yung chart niya guys, bullish, medyo bullish talaga itong CBSE. Especially malapit na po siya dito sa overbought condition, tapos nag-start na mag-spike yung ating MACD naman sa kanya. So itatry niya butasin to, tingin ko lang itatry niya butasin yung 0.8 natin by next week naman. So tingnan po natin kung tama, kasi meron siyang flag formation ito obvious na meron siyang flag, di ba? Yan yung characteristic ng isang uptrend na stocks, meron siyang ascending flag formation or descending flag formation. So and then nagkakaroon siya ng breakout. So yung breakout na lang magde-decide later on, pero tansya ko baka kayanin niya yung 0.8 na resistance levels naman natin. Next, PHA. So nag-fill the gap si PHA natin for the last 2 days. So binawi din po niya yung gain niya. So talaga malakas na resistance yung area niyon. So tingnan na lang po natin. So dahil ganyan, maghahanap ulit ng support itong si PHA natin. So ang pinakamababa na support niya as of this time is nandito naman sa 0.8 na value. Tapos tingnan mo, nauntog siya sa RSI 50. So medyo mahina pa rin po itong si PHA. So kulang yata yung catalyst niya. So meron siya loss, negative 3.37%. Negative 500k yung net foreign selling. Call BPI yung main buyer, and then call Maybank yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So medyo bearish pa rin. Akala ko ito na yung niya pero tingnan natin. Huwag tayo mawalan ng pag-asa, di ba? Sabi nga nila. So tingnan natin baka naman lang to, shakeout. So tingnan natin. Kasi parang na siya, di ba? Kung susukatin mo na maigi, technical charts, nag-breakout na siya nung isang araw Kaya nga medyo tuwa ako dito sa candle na to. Pero yun nga, binawi din naman siya. So siguro maraming pang ipip dito sa area na to, kaya nagtitrim down muna yung mga kasama natin kasi strong downtrend kasi itong si PHA. So too early to say na babalik siya dito sa 0.8. So dapat ang makita natin kung talagang strong si PHA by next week, mag-rebound siya dito sa MA9 naman natin sa kanya. Okay? So yun po yung ating analysis. So wala naman tayong nakitang negative news sa kanya. DMC. So umakyat si DMC, di ba? Nakita nyo naman. Nag-fill the gap na po siya. So parang ngayon very bullish talaga itong si DMC natin. So meron siyang bounce sa support, MA20. So ito na yung ating trading channel na expectation. Especially meron siyang disclosure, di ba? Ito yung nakita ko sa kanya. Ayan. DMCI Holding. So bumili po yung secretary yata nila ng ganong karami. Ayan bot. So transaction type is bot. So direct po siya. Laki Ang dami naman pera. 253 million yung binili po nila. So ang daming pera ni Mr. Herbert M. Consoji. Ayan. So siya yung issuer natin. Sino ba yung buyer natin? Si secretary yata yung nakita natin, di ba? Siya rin ba? Herbert din yung bumili sa kanya. So anyway, very good po yan guys Pag bumibili yung may-ari ng ng mga shares doon sa kanyang company, ibig sabihin medyo malakas yung yung confidence niya na bumawi yung stocks niya. So yun naman yung implication. So meron siyang gain for today dahil doon 2.45%. Meron tayong net foreign buying 1.5 million. So Papa Call yung main buyer, and then Papa BPI yung ating pinaka main seller dito kay DMC. So yan na. Meron na tayong trading chance sa kanya na medyo malinaw naman. Converge, so profit taking pa rin. Ayan, so isa rin to guys. So nakita ko sa iba, ang fair value niya is nandito sa area na to. Itong lalagyan natin ng guhit. So mga 32, 31 yung sabi na fair value. Ayan, so kung alam nyo din, lagay nyo sa comment section sino yung broker, and then ano po yung sinasabi na fair value, kasi yan naman yung area na magandang bumili kung value investor ka. Siyempre, kung ano yung value niya, yung fair value na tinatawag nila, doon ka nag-accumulate naman sa kanya, kasi yun yung yun yung price na dapat na ibibili mo sa kanya, kasi nga yun yung halaga ng ating company as of this time na meron siyang review na ganon.
So maganda malaman, kaya maganda malaman 'yun kasi doon magsisiso yung yung price action natin. Pag alam lahat yung ating fair value. So, syempre kahit bumagsak siya ngayon, halimbawa, bumagsak siya sa ilalim ng fair value, pero naman, very good naman lahat later on, magre-rebound yung price action. Kaya yun yung magandang guide pag nakita mo yung mga fair value. So sabi ko naman sa inyo, hindi ko alam kung paano i-compute yun. So nagbabasa din lang ako kung ano yung mga info na binibigay ng mga brokers po natin. So anyway, Converge is nag-loss po siya, negative 0.32%. Malakas pa rin net foreign, no? Negative 59 million. Credit Suisse yung main buyer, and then si Regis kasama niya. Si Regis at saka si SB Equities, ayan si UBS, yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So yung pinakita natin sa kanya. So yan lang muna, dyan lang muna sa area na to, nakita natin. Or kung medyo optimistic ka or pessimistic, yung support is 29.6, and then resistance, pwede mo na ilagay dito sa around 33 kasi ilang araw na siyang hindi makalampas dyan sa area naman yan. So save natin. Ayan. So next po natin si LTG. So last na pala to, si LTG natin. So medyo nag-pullback si LTG, wala din ako nakitang negative news. So siguro hindi na save yung yung last na trading channel natin. Pullback muna. So malapit siya sa MA 100. So profit taking muna yung mga kasama natin. Pero bullish ako, sabi ko nga dito kay kay LTG kasi ang ganda ng niya, location niya, medyo malayo pa yung next na resistance na malakas, nasa 12, pero yung price niya ngayon is nasa 10 pesos pa lang siya. So anyway, alam mo na yung pinaka-reason bakit siya bumagsak. Siyempre si PAL, yun lang, at saka si PNB, yun yung mga medyo lugi na companies ngayon ni LTG. Pero the rest, okay naman. Halimbawa yung kanyang liquor business is okay naman po itong si LTG natin. So anyway, ganyan lang muna. So tingnan natin yung yung ating buyer sa seller. Meron siyang loss, negative 2.11%. Medyo malaki pala yung net foreign selling niya, negative 40 million. BDO Call yung main buyer, and then Credit Suisse, Macquarie, so mga foreigners yung nagbuhos po dito kay LTG naman natin. Okay? So balik tayo sa ating PSCI index. So overall picture, healthy pa rin yung market. So normal magkaroon tayo ng correction kasi ilang araw na po na dire-diretso. So syempre yung mga kumita na nagpa-profit taking muna for today naman. Pero marami sa blue chips medyo nagkaroon ng malakas na profit taking for the day. Okay po. So yun lang muna. So yan, review na lang tayo over the weekend. So as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel, yung ating Crypto Koto Facebook account, Facebook page, Twitter, yung ating website na Bodega Peak, and then lastly yung ating Patreon. So i-check mo to guys, nag-guide po tayo ng mga kasama natin na traders or investors dito sa ating stock market. Okay po, so yun lang, maraming salamat at happy weekends po sa inyong lahat.